Sa ilang sinaunang pamayanan sa Pilipinas, ang pamilya ng dato ay kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ngunit ang pagiging anak ng dato ay hindi lamang tungkol sa yaman o katayuan. Kasama rito ang pananagutan sa pamilya, angkan at pamayanan. Ang tinatawag nating babaeng maharlika na ngayon ay mas malapit sa konsepto ng anak ng pinuno o kasapi ng mataas na angkan kaysa sa ideya ng prinsesang Europeo. Kapag naririnig natin ang salitang prinsesa, madalas nating naiisip ang mga kaharian sa Europa. Ngunit sa sinaunang Pilipinas, iba ang konteksto ng kapangyarihan at mataas na katayuan. Ang mga anak ng dato ay bahagi ng sistemang panlipunan ng barangay, kaugnay ng pamilya, alyansa, kalakalan at impluwensya sa pamayanan. Sa maraming barangay noon, mahalaga ang ugnayan ng mga pamilya at angkan. Ang pag-aasawa at pakikipag-alyansa sa ibang pamayanan ay maaaring magpatibay ng kalakalan, kapayapaan at impluwensya. Dahil dito, ang anak ng dato ay kadalasang may mahalagang papel sa pagpapanatili ng relasyon sa pagitan ng mga barangay. Ipinapakita rin ng ilang tala na ang kababaihan sa sinaunang Pilipinas ay maaaring magkaroon ng ari-arian, makilahok sa kalakalan, at magkaroon ng impluwensya sa pamilya at pamayanan. Ang mataas na katayuan ng isang babae ay hindi lamang nakabatay sa kapanganakan, kundi pati sa kanyang papel sa lipunan. Pagdating ng mga Kastila, unti-unting nagbago ang sistemang panlipunan sa maraming bahagi ng kapuluan. Ang dating kapangyarihan ng dato at kanilang mga angkan ay pumasok sa bagong sistemang kolonyal. Kasabay nito, nagbago rin ang papel at katayuan ng mga anak ng dato ayon sa bagong relihiyon, batas at pamahalaan.